Kung gugustuhin ba ng Senado, pwede ba nitong suwayin yung Supreme Court decision na nagpahinto sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Pahiram ng ilang minuto at pag-usapan natin in detail. Di ba nga, may SC decision na nagsasabing unconstitutional daw yung articles of impeachment na ginamit laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya hinto na ang trial. At this point, ang option for the House ay mag-file ng motion for reconsideration para iapela yung desisyon ng Korte Suprema. Gagawin naman ito ng House. Pero may hinihintay rin na major move from the Senate. Kahit nagdesisyon na ang Supreme Court na walang trial ang pwede maganap against the Vice President this year, ay may arguments na pwedeng suwayin ito ng Senado. Ang dahilan, under the Constitution kasi, ang House ang may power to impeach. Samantalang ang Senate naman ang may sole mandate to try and decide impeachment cases. Tapos, ang isa pang argument ay co-equal branches ang Supreme Court at ang Senate. Walang mas mataas o walang mas mababa sa dalawa. Kung sakali man na susuwayin ng Senado ang Korte Suprema ay baka raw mahirapan ng Senado na gawin ito ayon sa ilang constitutional law experts. Sa ruling kasi, null and void ab initio o walang bisa sa simula pa lang yung articles of impeachment. Tapos may wording din yung decision na pinin ni Senior Associate Justice Marvic Leonen na never daw nag-acquire ng jurisdiction in the first place ang Senado. So for example, ituloy ng Senado yung trial, baka daw i-argue ng respondent na hindi niya susundin yung Senado kasi hindi naman nag-acquire ng jurisdiction yung Senate in the first place. Bigay ni Constitutional Law Professor Dante Gatmaytan yung hypothetical situation na yan. Pero hindi pa naman entirely lost cause ito. Sabi ni UP Law Professor Paulo Tamase ay historically, ang Senate ay isang proud institution na protective doon sa constitutional mandate nito to try and decide impeachment cases. Ito rin actually yung point ni Professor John Molo. Historically, in the past, may instances na yung Senate identify yung co-equal branches nito, including the President ha. So, malay natin, baka mangyari ulit this time. Sa August 6, magbobotohan ng mga senador kung ano na ang mangyayari dito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kung by the numbers tayo, maraming kaalyado ang mga Duterte sa Senado. Di ba nga may Duterte block that includes Senators Bato de la Rosa, Bongo, and Amy Marcos, among others. And let's not forget, the last time na nagkaroon ng botohan kung ibabalik ba o ireremand ng Senado yung articles of impeachment sa House ay overwhelmingly nanalo yung pabor dito sa motion na ito. At the end of the day, nasa Senado mismo kung ano ang gusto nitong gawin because independent body ito. For our part, 2 scenarios lang ang aabangan natin. First scenario, kung gagalangin ng Senate ang SC decision, edi hindi na talaga matutuloy ang trial. Second scenario, kung hindi gagalangin ng SC decision, edi magpapatuloy ang trial. Kung interested po kayo sa conversation about the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, may download the Rappler Communities app and join the Justice and Crime channel.